Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus at Mix Bustos. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. It is a Tuesday, May 26, 2026, 52626. Basta walang 56 kasi may interest yan. Hi, hello and good morning, partner. Ay! Oh. Ano ba yan? 2626 ba yan? Oo, Walang 56. Walang 56. Wow! Kukuha pa naman ng appliance. Yan. Good morning, mga kaserbisyo. Ako po si Maan Makapagal. Pansamantalang humahalilig sa ating Mareng Ninya Corpus, kay Ateng Ninya Corpus. Ayan, good morning. Basta walang interest kukuha ka ng appliance. Basta zero interest Parang nag-offer ka na. Pag aircon, meron akong maibibigay sa'yo. Pero di ba, di ba, ganun na rin yung mga online shopping platform. Pwede na rin mga utang-utang. Oo nga. Di ba, may hulugan na din. Financing. Di ba, yung sila mismo nag-o-offer, yung mga platforms. Tama. Kumbaga, inagawan pa yung mga mga nag-o-offer ng ganyan, di ba, sa community. Correct. Di ba, may mga ganyan mga appliance, palanggana. Yan. Bibili ka ng tabo, electric fan. Meron ganyan. mga local dealer ng mga appliance, pwede ring terms. Correct. Kunwari, meron kang siguro yung sikat sa komunidad ninyo na nagbebenta ng ganito. Tapos hindi mo kaya siyang bayaran agad-agad. Aba, kung maayos naman siya at maayos naman kayong customer, pwede ka nang bigyan ng hulugan. Kaso minsan inaagawan pa ng malalaki, yung maliliit. Parang yung mga community sari-sari store natin ay namamatay na. Yun Bakit? nga. Alam mo na. Kasi nga, nagtatayuan yung mga ganyan. Yung mga lumalapit na sa community na mga convenience stores, grocery na maliliit. So, yung dati nating sari-sari, parang bihira na ngayon. Correct, oo. Diba? Alam mo kahapon na meron akong ginawang storya para sa may puhunan. Actually, ere pa lang naman namin to nakabangko pa lang siya. Pero speaking of mga communities, nanggaling nga tayo sa Marikina kagabi. At ganun din, so syempre, ang shoe capital of the Philippines sa Marikina. Shoutout ko lang sila John Santos, kina Tatay Oli. Yan Tatay Oli Marikina Footwear. Hello and good morning sa inyo. Bumili ka ba? Nagpagawa ka ba? Nagpagawa ako. Wow. Nagpagawa ako. Pwede sila mag-custom. Yes, tama. Pwede sila mag-custom. So, susukatan ka nila. Tapos, kung kailangan mo ng sabihin natin, formal shoes. At saka sa lalaki, pwede magpatangkad. Oo, meron yung sa parang loob. takong sa oo nga. May ganun sa loob silang nilalagay minsan. Correct. Customized. Balita ko kasama natin si Adrian Ayalin. Adrian binunyag ko na. Doon din daw siya nagpapagawa, si Hello, Adrian. Si Adrian kasi sa mga post niya, talagang pinopromote. Kasi tubong Marikina si Adrian kung di ako nagkakamali. Marikenyo. Talagang Marikenyo. So talagang proud siya sa gawang sapatos sa Marikina. Pinopromote na yan. Talagang sa local culture and Ako communities. din, kung magkakaroon ng pagkakataon, gusto ko rin ng customized. Bakit? Bakit hindi? Pwede. Yes, kasi ako bigay ko yung number. more on comfort ako Correct. Hindi sa aesthetics. Correct. Siyempre, pag party-party yan, ganyan. So, yun na nga, parang pag hindi ako komportable maglakad, ay, buong araw mo na yan. Ay, Diba? may kwento ako sa mga kapamilya at kaserbisyo natin. Speaking of party, nung ating year-end party, Correct. si Maan po talaga, the life of the party. Siguro masarap yung sa sapatos mo komportable. Kaya talagang beer it all night. Kasi pang Zumba yun Zumba. Paano hindi ka sasayaw? Prepared. Di ba, Abby? Oo. Natawa ang EP nating si Abby. As in talagang all night. As in, grabe. So, kala ko yung Grand Finals winner. Hindi. Hindi. Finalist.
May hinanakit po dito. Costume yata yun. Oh, costume. Pero kayo ba yung nangangarir? Ng Ikaw? costume sa party? Ay, ako, sakto lang. Ikaw nangangarir. Nangangarir ako. Nangangarir, oo. Kahit yung mga previews, kahit na nasa ABS-CBN, Oo. nangangarir. Oo. Oo. Talagang ikaw yung mga best dressed. Ah, mga finalist. Ang costume. Costume, best dressed. Diba? May mga ganun sa mga Christmas party. Yes. Oo. Competitive ako eh. Competitive. So lahat. I love it. I love Lahat. it. Oo. Kailangan exclusive. Nakikita ko. Totoo yan. Totoo yan sa nako. mga nakasama mo sa iyong beat. Correct. Hawak mo ba ang iyong beat? Wala hawak na hawak mo talaga. Oo. Pero binitawan Oo, na. binitawan na. Oo, hinayaan natin sa mga mas bata. Nagme-mentor na lang tayo. Mm. Diba? Pero nung ikaw syempre sa NBI, talagang hawak mo talaga ang iyong beat. Oo. Oo. Kaya minsan, di ba, ikaw nag-cover ka Ah. din. Minsan pag yung mga magagandang storya, nako, parang gusto mong tumakbo. Mm. Di ba? Oo. Ganun talaga pagdating sa sports, talagang takbuhan ka. Kapag kino-cover mo yung mga big events, katulad nung huli kong na-cover na malaki, yung FIBA World Cup, naalala mo yun, Maan? Oo. 2023, yung talagang best basketball teams all over the world. Oo. Habulan talaga. Hahabulin mo kasi yung player. Meron pa nga isa, si Karl Anthony Towns. Tawag mo dito, galing siya dun sa press room. Dun sa mixed zone. Oo. Tapos, nung panalo yung team niya, yung Dominican Republic, tumakbo siya palabas, papunta sa labas ng Araneta Coliseum. di habol-habol ang media. Habol-habol ng media, habol-habol ng security. Aha, Tapos nakiselebrate siya nako. kasama yung fans. Oo, Kasi wow. walang nagawa yung mga bouncer. Oo. Ayan. So, ganun Eh, talaga kasama sa trabaho. Tsaka hindi pa yun eh. Yung hahabulin mo yung personality na yan. Hindi pa yun. Iskupan pa kayo eh. Ayan. Yun yung na-stressful dun eh. Namimiss mo diba? ba? Yung Oo. tipo nga, pagandahan kayo ng storya. O, akala nyo ganun lang yon, yung magko-cover lang. Si Mishi ilang beses na pagalitan ng desk niya eh. Uy, wag naman. Wag naman. Siyempre si Mishi po ang aking may bahay tsaka si Maan. Nagsabay po sila Naging sa magkaklase. beat. Naging magkaklase. Sa beat. At, NBI beat. At kinakwento sa akin ni Mishi na talagang ginagalingan niya parate. Totoo yun. Talagang hindi to cooking. Inspired and motivated siya. Kasi lagi, bukod sa baka maiskupan ako ni Maan, kailangan laging maganda yung aking istorya. Oo. Para umere. Maganda rin namang training yun. Oo. Kasi dito din sa ABS-CBN nun, sa TV Patrol, ilan din kayong nag-aagawan, diba, na ma-line up, lumabas yung mga storya, pagandahan po talaga ng storya. Tama. Diba? Kasi hindi lahat ng story ere. Oo, ilang kayong reporter? 50. Oo. Sama mo na yung sa regional natin. Correct. Sa ating mga probinsya. Correct. Oo. Siyempre, lahat kayo kahit sa sarili mo, sa labas, may competition. Kahit sa loob, may competition. So may graveyard, may GA, may Congress, may Senate, yes. etc. May business, may consumer, merong sports, merong entertainment. Kaya talaga laging dapat galingan lang at hawakan ng beats. Hawakan. Butik ng kantahin. Oo nga eh. Tsaka, hindi ibig sabihin, okay ka ngayon. Uy, ang ganda ng storya mo ngayon. Wala yun. Wala. Expected kang gawin yun. Dapat nga, everyday ka pa nun. Sabihin ng boss mo. That's the minimum standard. Yes. You so, are good as your last story. Yes. Yeah. So, yun. Bukas, iba naman. Tama. Another day. Oo nga eh. Ay, nako. Hay nako. Alright. So ngayon po, pag-uusapan nga po natin ngayong araw, ang actually, maganda po mapag-usapan ng World No Tobacco Day. Sineselebrate po natin yan this month. Makakausap po natin ang Philippines Smoke-Free Movement. At mamaya po sa ating Pet Malu, may makakausap po tayong founder po ng isang art studio para po sa inyong mga alagang pets. Ang tabako, di ba? Minsan, hindi ko alam kung tabako yun. Nasa loob. Ha? Yung baga. Parang may ganun. Mga matatanda. Naalin? Yung parang tabako? Oo. Ah. Tabako ba yun? O nga. Nga. Iba yan siguro. Oo, I don't tama. know. Tanong natin mamaya. Oo, ayan. No. So, no tobacco day. So, tobacco day. So, syempre, ang talagang panawagan din po ng DOH, pati nga po ang vape, classified na rin po yan as cigarettes. Ayan. So, syempre, para po pangalagaan ng ating baga. Nakwento nga po sa atin ng ating Dr. Serbisyo kahapon. Top 3 ang mga cancer sa Pilipinas, di ba? Breast, lung, and colon. O tatanong ko din, bakit Yes. may mga tabako na matataba? Di ba matataba yun? Yung mga cigar talaga. Cigar. Kasi Oo, cigarette. tama. Oo, tama. Cigar. Yung cigar- Sino gumagamit ng cigar? Yung cigar kasi, oo.
'Diba? Ang laki nun, ang taba nun. So, parang syempre pag yung usok nun, Oo, tama. may inhale mo, ang dami. Ang alam ko 'Di ba? dun sa cigar is hindi mo Ang siya difference nun. yung yosi kasi parang talagang pinapasok mo eh. Parang Ang cigar hinihit ba? mo talaga. Parang sa bunganga lang. Parang hit-hit buga lang. Talagang ganun. Na alam mo yung term na hit-hit buga? Kasi Diba? baka hindi marunong mag-smoke. Oo, hit-hit buga. Ganun lang ang cigar. Pero ang cigarette, well, yan po ang commercial consumption actually, generally sa buong mundo. Yan nga po yung talagang panawagan ng mga grupo katulad ng Philippine Smoke-Free Movement para po tigilan na nga po ang cigarette At smoking. hindi lang yan, partner. Kasi yung alternative, syempre, sinasabi sa sigarilyo ay yung vape. Yung vaping. Vaping. Nagsabi na rin yung mga eksperto nung disadvantage, yung sakit na ibibigay niyang vaping. Yan din ang panawagan nila. Kasi syempre, akalain mo, dahil hindi nagsisigarilyo, ay nagpunta naman sa vaping. So, tanungin din natin sa kanila yon. Totoo yan. Alam mo since ako'y nasa running community, nasa running world, minsan as in talaga super rare na meron ako mga nakikitang runners. Usually kasi syempre pag cardiovascular activity, talagang hindi ka naman iinom ng alcohol, etc. May mga Sayang. nakikita ako na talagang may mga sumusundot ng vape. Kahit Tumatakbo. Parang ako nga parang wow. Parang medyo nagulat ako doon. Oo. Yun nga eh. Well, ayoko pong manghusga, pero at the same time, kaya nga rin po tayo napunta sa ganitong active lifestyle. Hindi magka-opposite siya eh. Hindi siya aligned sa isa't isa eh. So, kung active lifestyle, mamili na lang po tayo. it's like, yun nga, running, going to the gym, and then iinom. Tama. Pareho During. lang yan. During. Or after. Kahit after. Diba? So, yun nga yung kumbaga consistency. Kung ikay gusto mo ng healthy lifestyle, sabi nila, paminsan-minsan lang, kayo naman. 'Di ba? Pero nasa sayo rin yun. Ang common Choice. din na nangyayari since sa mga ligang kalye, larong kalye, 'di ba? Naglaro naman din tayo diyan. Minsan talaga before and after. May mga Party. may mga nakakalaro ako na mag-yosi muna. Yes. Tapos pagkatapos maglaro, yosi ulit. 'di ba? So hindi siya aligned eh. 'Di ba sa overall health natin kapag talagang papunta po tayo sa strenuous activity tapos sasamahan pa natin ng usok. Correct. Hindi naman siguro no-brainer naman siguro 'yan, 'di Tsaka ba? ang nakakalungkot, yung mga second-hand smoke, ng iba ay nagkaka-cancer pa. Dahil hindi naman sila naninigarilyo. Yun pala, yung kasama nila sa bahay, asawa nila ang naninigarilyo, pero sila ang nagkasakit. Ayan, oo Yan. nga. Kaya pag-uusapan natin yan, mahalagang usapin para po matigil na ang smoking. Ayan So ngayon po ang ating question of the day. Paano po ninyo pinapahalagahan ang inyong mga baga? 0919-278-3000 sa Viber, DZMM Radio Patrol sa East 30 sa Facebook at DZMM Teleradio. Bago po tayo mag-break, marami po tayong basketball fans sa Pilipinas. New York Knicks pasok na sa NBA Finals after 27 years since 1999. Sa mga NBA fans dyan, marami pong mga Congrats. NBA fans dyan na mga Pinoy. Konti lang ang Knicks fans, pero marami rin ang mga Lakers fans at Boston fans, pero tanggal na. Pero Knicks fans, pasok na po ang New York Knicks sa NBA Finals. Kaya antayin na lang po ang winner ng OKC Thunder at San Antonio Spurs. San Antonio Spurs kung sakaling manalo, rematch po yan ng 99 Finals against the New York Knicks. Ayan, ang abangan. Abangan. May pustahan ba dyan? Marami. Marami, Mga no? kanya-kanya. Sa office, di ba? May ending pa rin ba? Meron pa rin. Oo, meron pa rin. Actually, kasi, yun nga eh. Well, ayoko nang pag-usapan. Ending yun, di Meron ba? pa rin. Oo. Anyway, kung mag-bebet po tayo, dapat po safe. At saka syempre, dapat friendly lang. At as much as possible, yung mga siguro ka-office mates, friend. Katuwaan lang. Hindi yung parang pera. Huwag yung pera. So parang i-treat mo ko ng lunch. O ganon. kunwari, si Jorish, mag-friendly bet tayo. Pag manalo ang New York Knicks, kumbaga, bibigyan mo ko ng tubig. Tubig Kada lang. programa. Ayoko pumusta ng pera eh. Pag manalo ang team mo, Jorish, bibigyan kita ng kape. Di ba? Magpapakape ganun ka. lang. Ganun yung lang. katuwaan lang na Katuwaan pustahan. lang, di ba? Hindi yung parang isinanla mo na yung bahay at lupa. Ayan. Baka pati cellphone. Oo. Wag. At baka mamaya, nangutang ka na rin.
Diba? Anyway, yan po ang update sa sports. Ang oras, 11:18 ng umaga. Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Alright, para nga po pag-usapan ang World No Tobacco Day, makakausap po natin ngayon from Philippine Smoke-Free Movement, ang National Coordinator na si Miss Riza Duro. Good morning, ma'am. Good morning po sa inyo. And ang Project Manager ng Health Justice, si Ralph Degolacion. Hello, sir. Good morning. Good morning. Nice to talk to you again, sir. Mix Yes. Bustos Good and Maan morning. Makapagal. Good morning po. Good morning. Alright. Umaga po. Okay. Okay, so Sir Ralph, okay, ito pong World No Tobacco Day para po sa inyong hanay. Gaano po ninyo ito pinapahalagahan? Opo. Sa Health Justice, kami po ay isang NGO na tumutulong sa ating government, ay sobrang nananawagan at talagang pinapahalagahan namin ang World No Tobacco Day. Since 1987, ito'y pinagdiriwang taon-taon, ginugunita, hindi lamang sa Philippines, ngunit globally, para ito ay bigyang impormasyon ang mga tao at ang publiko na ang sigarilyo at ngayon, ay yung vaping ay nakakasama sa kalusugan, no? So ito po ay isang advocacy at isang magandang paalala para sa publiko na iwasan po natin ang mga produktong ito. Sa bilang ngayon, Ralph, kada taon ba bumababa ang gumagamit ng sigarilyo? Actually- Or tumataas ba siya? O pa nagkaka-shift ba siya? Kasi Oo. baka mamaya... Baka napunta ng vaping yung Yes. iba. Correct, Opo. correct. So 2019 statistics show na bumaba po ang ating coming from 2010 to 2019, bumaba po from 17 million to 15 million ang smokers sa Philippines. Pero ngayong 2023, according sa statistics ng gobyerno natin, ay umakyat po muli ito around 16 million, and sadly, tama po kayo doon, ang shift po ngayon is going to vaping. Kasi yung hindi namin nakikita dati, less than 200,000 na mga vapers, ay ngayon ay tumungtong na to around 2 million. At mula sa 2 million na yon, halos kalahati nito are teenagers or young adults. Exactly, sir. Nakakwento ko nga Ate Maan kay Ninya. Isang beses nagpunta ako ng Bulacan. As in like, hindi siya mukhang teenager. Mukha siyang bata. As in bata talaga sa kalye. Nakahubad, nakatopless, naka-basketball shorts. Yung basketball shorts niya may bulsa. Humugot ng vape. May vape, walang tsinelas, walang damit, pero may vape. 'Di ba? So nakakabahala po 'yan, Miss Risa. Baka naging status symbol kasi, di ba, sa mga kabataan na, sa "Uy, mga may bataan. vape." Yan, Oo. opo. So, Miss Risa, ano pong reaction nyo? At least sa mga bata na talagang wow. Uncontrollable, di ba? Yung study din natin, sir, nagsasabi na nung 2019 pa to, sir, anong taon na po ngayon, 2026, ages 13 to 15 years old, 1 out of 7 may access na sa vape. 2019 po yun. So, imagine niyo po, 2026 na, yung sinasabi niyo po ay data na yan, no? Na gusto po natin pa sanang mahanapan pa ng ilan na ba talaga yung may access. Bukod po doon, kung makikita po ninyo yung mga vape shops, yung ina-advocate po natin sana ay 100 meters away from the public places, mga eskwelahan, pero yung kung makikita po ninyo, parang cafe shop na po yung mga vape shops, diba? Opo. Para kung para lang magkape po kayo, tapos bibili na rin kayo ng vape nyo. So, ganun na po kadami yung access po ng mga kabataan ngayon. May tinatawag po kami ngayon, sir, vape-demic. Baka po familiar po Vape-demic. kayo. Paano sa online? Oo nga po. Oo. Diba? Sabihin mo lang, oy, 18 na ako. Diba? Declare mo lang na gano'n. So, madami din mo-order sa online. Yeah, actually that's the problem right now. Sabi nila merong age according to our laws, dapat may age verification process na dapat ay 18 and above ang makaka-access dito. Pero alam naman natin, in reality, yan po ay madaling i-override or madaling bolahin ng system or alam mo
na circumvention system. Kaya nakikita po namin na marami talagang kabataan, ang transactions are online, and sometimes ito naman yung diskarte na ginagawa nila. May kabarkada silang above 18, yes, nakikipabili, and then papadeliver sa kanilang adult or yung kanilang kabarkada or kaibigan, then ibibigay sa kanila. So that's reality, and sadly ito po yung isa sa mga kailangan natin pagtuunan ng pansin sa Pilipinas dahil sadly nga po school-age children are gaining access. Marami po sa mga nakikilala din naming mga mga teachers, mga administrators are saying na nakakaamoy sila ng mababangong mga usok pag nasa CR, nakatago, ganyan. Akala nila ay may air freshener. Or Di naman siguro cologne. cologne. Oo. Kaso may vapor eh. Yeah. Ano, humidifier? Di naman siguro. Ngayon ba, nag-create na sila nung hindi mausok? Meron. Meron. Marami na. Kasi dati, Meron. naiinis ako kasi parang may ulap dun sa paligid ko sa langit naman. Ginagawa pa nilang joke yun. Oo, pag nag-vape, Subtle lang. ngayon parang wala ka na makita yatang Subtle usok. lang, no, sir? Totoo, meron. In few years, no, siguro a decade ago, we saw yung parang tubular type ng vape. But right now, it's like a size of USB. Sometimes ang Maninipis nga. maninipis na po. Pwede talagang itago sa bulsa, sa pockets ng mga estudyante or even ng mga young adults. Or sometimes, ito pa, mukha siyang inhalers, may mukhang inhaler pa. So, hindi mo siya ma-recognize easily kung naka-conceal and it looks like an ordinary item na pwedeng galawin or pwedeng i-carry ng isang young adult or even student. Oo, Opo. pero sa pag-aaral ba, Sir Ralph, napatunayan talaga sa medical studies na kasi sinasabi nyo lang yan kasi nagkasakit. I mean, tapos inirelate nyo na sa vaping. Di ba yung mga ganun silang sinasabi? Na dati na yung may sakit. May asthma kasi yan. Yung mga ganun. So, ito talaga ay may pag-aaral na sa vaping. In the Philippines, meron na hong first documented death caused by EVALI or yung electronic associated lung injury or EVALI. Merong 22-year-old male, 2024 po ito inilabas ng Philippine General Hospital tsaka DOH na talagang they saw a young man, nagbabasketball pa ho ito, sporty type, and wala po siyang history of any heart or lung disease, ay bigla na lang bumagsak, and when they were trying to revive ay nakita na nga nila na puno ng chemicals or should I say ng mga fluids yung kanyang lungs, at that caused him to die, and nag-collapse na po. Biglaan na lang po. So that's the reality of vaping right now. But then, one life is too many. Diba? Kung nga meron ng associated with that, di mo naantay na parang, hindi, konti lang naman. Again, yun nga, no, kung meron po talagang association doon, then talagang it's truly alarming. Miss Risa, sa inyo po sa Health Justice, ano po yung mga programs ninyo na at least you've done throughout the year or kumbaga during the year na talagang promoting for a Philippine smoke-free movement? Sige po. Sa Philippine Smoke-Free Movement po, no, ito po ay coalition o movement po ng 100 member organizations nationwide na ang gusto po natin ay magkaroon ng smoke-free, vape-free environment. So, yung Health Justice po, isa po sa mga bumuo ng PSFM. Currently po, fifth year na po ni PSFM ngayon, at ngayon po sa pangatlong pagkakataon sa Kongreso, magpa-file po tayo ng bill. Tinatawag po natin Smoke-Free and Vape-Free Environments Bill. Yung tutok po nito talaga ay pagpapalakas ng ating subnational, no, yung mga LGUs po natin. Marami po tayong halimbawa, alam niyo po ba na ito pong World No Tobacco Day na awardan po ang Baguio City. Si Mayor Magalong po ay na-awardan po ng maganda pong polisiyan nila. Alam niyo po bang wala ng safe na yosi places or vaping spaces, no? Designating smoking areas po sa Baguio, kundi sa bahay mo. Mag-yosi ka ba sa bahay mo? So, ganoon kaganda po yung... kasi langhapin mo yung usok mo. Sasaktan mo ba yung anak mo sa bahay mo, di ba? Yun nga parang ayaw sa bahay mag-smoke, pero sa labas. Ba't hindi mo gawin sa bahay mo? Correct. And in fairness, Miss Riza, no, kumbaga yung institutions naman, government has really taken an approach na para sa establishments, talagang may designated smoking areas. Sa mga opisina, wala na tayong masyadong mga nakikita ngayon na kahit saan pakalat-kalat. So talagang meron ng kahit papano regulation. Pero
still needs improvement? O, kukulang pa ba yung Oo. regulasyon? Kulang pa po ba? Marami pa Oo, po marami pagkukulang. Ano po yung tulad ng ano po? Yung nasa bill po natin, yung una po sana, meron na po tayong EO about it, yung bawal po sana mag-yose at mag-vape sa public spaces. Meron tayong EO, meron tayong 9 to 11. Pero ito po sana, nahuhuli na po. Mayroon po tayong smoke-free task force sa gustong buuin, kada LGU, na manguhuli po. Baka pamilyar po kayo sa mga anti-vice, no? Pero po, tawag po natin dito talaga ay eksaktong smoke-free task force. Ang ginagawa lang po niya ay manguhuli, magpe-penalize, no? At magbibigay ng mga education doon sa ating mga mahuhuli. Pero yung isang kwento lang po namin, bakit po importante itong batas na to, no? Kasi alam niyo po ba sa Pasig City Task Force, may isang kwento na yung nanay, ay yung isang bata, nahuli po rin yung isang menor de edad na may hawak na vape. Nung nahuli po sa task force, ang sinabi po ay, binili po ng nanay. Kasi akala po ng nanay, mas safe daw yung vape. Kasi ayaw niya mag-yos yung anak niya. So, kailangan po talaga natin ng malalakas, pagpapalakas pa sa ating LGU. So, Awareness, pagbibigay ng incentives sa kanila. Yun po yung isa pang salient points po ng ating bill. No? Pagbibigay ng incentives dun sa mga LGU na may magandang polisiya, pagdadagdag ng pondo, no? Pagkaroon ng local health budget, pag-allocate po nun para sa smoke-free task force. Ganun po ka-importante at recognition po natin doon sa role ng LGU para po sa pangkalahatang smoke-free and vape-free advocacy po natin. So, ang hiling lang po namin no, sa June 1, no, sana po ay masuportahan po yung filing ng Philippine Smoke Free Movement kasama po ng Health Justice Philippines at PLCPD, AER, no, Health Social Watch Philippines. At marami po pong organization na nag-advocate po ng smoke-free environment. Ang amin pong champion ay si Congressel Lagman po, no, dating mayor din ng Tabaco City po sa Albay. Eto talaga po, may lente rin ng LGU. So, alam niyo talaga na, marami sa mga government offices. Ang kailangan pang tutukan. Kasi kahit yung government offices natin ay may mga designated smoking areas na nasa likod lang ng office nila. No? So, marami pa po talaga tayong... O, meron lang pinto. pero Sir Ralph, at least no, to other side of the coin, to be fair, ano yung mga bright spots at least na nakikita natin na strength na siyang, bright spots na pwede nating ma-build on as strength? Yeah, katulad nung nabanggit nga ni Risa earlier, ay local government. Kasi local governments are the enforcers ng mga batas. Marami sa mga batas natin sa national level, ang observation talaga is kulang daw ang enforce. Hindi nararamdaman sa mga barangay, sa mga munisipyo or lungsod. Ito yung kailangan nating strengthen at marami nga pong mga LGUs na ang gumagawa niyan. At gusto rin nating supportan yung sinasabi ng Department of Health na even sa Department of Health level, yung sinabi ni Secretary Herbosa about banning vapes, important din po yon. Aside from it being a advocacy or a campaign na sinasabi lang, I think marami po sa ating mga health facilities ay nagbibigay ng serbisyo like cessation, yung tunay na cessation. Pag sinabi natin cessation, para mapatigil yung paninigarilyo or pagve-vape ng isang individual. Kasi marami nagsasabi, paano naman kaming mga nalulun na sa ganitong bisyo? Pababayaan na lang ba yan? Hindi po. Meron po ang Lung Center of the Philippines, for example, na tinatawag na Quitline. That's a good initiative of the government na hindi masyadong nayu-utilize. Sabi nga ng mga kaibigan natin sa Lung Center of the Philippines, ready kami to provide advice at saka yung mga support para tumigil na hukukay sa paninigaril. Opo. Akala kasi nila yung vaping, diba alternative. minsan yung way out yun eh. At least hindi na ako naninigarilyo. Ang tanong ko rin, no, so syempre, ang syntaxis, di ba? Yeah. Talagang syntaxis, Correct. it is a great measure para talaga mapataas yung presyo. Pero nakita nyo ba na nagkaroon din ng shift? Kasi dati yung very accessible yung prices. Pero ngayon na mahal siya, pero ginagawa pa rin ba ng paraan para lang makabili ng sigarilyo? Yeah, actually, magandang punto po yan. Gusto nating linawin na ang syntaxes is to prevent yung pagbili ng mga ganitong produkto lalo na ng kabataan. Hindi po ito, kasi sinasabi ng iba, nakakatulong naman kami para mag-contribute sa buwis, etc. Hindi po yun. Ang talagang core na goal ng syntaxes is to prevent our young and those who are trying to explore itong vice na to, ma-prevent sila. And kung ikaw ay naninigarilyo na, bawasan mo at eventually sana mag-quit ka. Kasi yung cost ng pagpapagamot
still outweighs yung Yes. buwis na kinocontribute mo. Malaking ano ho yun. Dapat lagi nating tandaan na kapag ikay nagka-cancer because of smoking, it costs around 1 million at least. Yeah. Hindi ka pa sure kung ito ba'y tatalab sa iyo. Pero ang prevention po ay sobrang halaga, kaya po sana po kung hindi po kayo naninigarilyo or kung naninigarilyo man kayo, mag-stop na po tayo. Pero Sir Ralph, have you seen that shift na sabihin natin, dati ang pack ng Yossi 40 pesos. Yes. Ngayon, hundreds of pesos. Yeah, it's around 160. 160, di ba? Pero nakita ba natin yung kahit mahal, umiwas or kahit mahal, gagawan ko pa rin ng paraan Pero para kasi makabili. nakikita ko halimbawa ay mga ordinary nating mga kababayan. O si Manong driver. Oo, 'di ba? Oo. Eh talagang naninigarilyo. Nagbabawas ng Kasi sticks mga matatanda na, 'di ba? Yung parang Oo. minsan ang hirap mo nang swetohin kasi nga dahil matanda na ako pa yung mapagalitan mo. Bata pa ako, ginagawa ko na to. Hindi ako nagkakasakit. So, ganun ba, Sir Ralph? Parang kahit mahal, gagawan pa rin ng paraan? Actually, sa observation namin, ganun pa rin yung attitude, lalo na ng mga nalulon na sa ganitong bisyo, na sinasabi nga ng iba, sabi nila, nag-shift na ako to vaping. So, pero kung titignan mo naman, ang vape po is around 200 pesos. Mahal din. Mahal din, Oo, mahal din. That's Ilang pops? isang pack na ng sigarilyo yun, nauubos pa nga nila in like 2 days minsan or 3 days kung malakas ka gumamit, no? So, kapag kinuwenta po natin yon, significant pa rin po yung amount na ginagastos ng ating mga kababayan. Lalo na mga estudyante. Nakakalungkot kung estudyante ka pa lang, gumagastos ka na for these products. Yun yung... Pangmerienda mo. Yung allowance doon napupunta, Yes, no? yun nga eh. Oh, Yun nga. So, kaya yung, yung shift, di ba? Yung social shift din. at saka given the... And economic, oo. The economic, ating situation, we're saying na mahal ang mga bilihin, pagkain, etc. But here we are, still buying these products. So, ang average smoker sa Philippines is parang spending like 1,600 to 2,000 pesos a month. A month. Wow. So, isipin nyo po yung 2,000 pesos for grocery sana. Panggamot. Gamot. Ni tatay, ni nanay. Correct. So, it could have been, more useful sa ating mga basic necessities compared sa ganitong bisyo. Hindi pa yun eh. Buti kung ikaw lang magkakasakit. Sige. Tama. Pero yun nga, may second-hand smoke pa tayong Opo. tinatawag. Yung asawa mo, anak mo, lalo yung mga magkakasama sa isang room. Diba? Kahit hindi nag-i-smoke yan, yung amoy mo lang na naiiwan sa katawan. Sa katawan. Oo, po yan. sa damit. That's, Oo, isa pa yun. very evident po yun. May ebidensya na po talaga na second-hand smoke can also kill. In the Philippines, 17 million Filipinos are still exposed sa second-hand smoke. And meron pa nga tinatawag na third-hand smoke, mind you. Pag third-hand smoke po, ito naman po yung mga ash, halimbawa sa sigarilyo or even sa vape, yung mga naiiwan na remnants nung iyong binuga na usok, can stick sa mga furniture or sa carpet, Damit, sa mga kortina. Oo. So, ang na-expose naman dito karamihan ay yung mga workers natin. Yun naman yung kawawa, yung mga naglilinis eventually ng ating mga kwarto or nananatili doon sa kwarto na yon ng mas matagal are the ones now exposed to the chemicals or the deadly ng smoke. Lalo sa kotse. Oo, kotse. Diba? Alam na alam yung Oo. pagpasok mo. Naku, Oo. naninigarilyo yung... Traditionally, at timaan, na hindi ko naman nilalahat, no? Sa mga bilyaran. Diba? Diba? Before mga 2000s, yan ang gimmickan nun So, eh. naglalaro, tapos may Oo. Tapos, yung smoke dumidikit dun sa felt ng billiard table. Siguro kung naka-carpet pa, kung ano pa yung make nung pool hall na yon. At example lang naman yan. Oo. sa mga bars and Sa mga bars. restaurants. Oo. Yes, exactly. Kasi 'di ba minsan merong yung nasa alfresco ka, kaya nga minsan mas Sa okay bar. pa yung alfresco ka, yung sa labas lang eh. Hindi air-conditioned room eh. Marami na rin naman mga bars na hindi ka pwede mag-yosi sa loob. Oo, parang marami na rin. merong may portion na para sa smokers, merong hindi. Pero minsan pagpasok mo, alam mo eh, kasi mga damit. Third hand smoke, pagpasok mo, mag-yosi ka sa smoking area. Oo. Papasok ka, Ganun nakapit din. mo. Ganun din. Kakapit siya sa loob ng enclosed Or yung air environment. vent. Yung air vent nga Oo. po, yan yung isang problem natin nakikita na may designated smoking area sila pero yung air conditioning, yung vent system mo centralized. So parang iikot lang din. Ganun din. Lang ng konti. Alright, panghuling mensahe, Sir Ralph. Marami po salamat sa usapin na ito, Miss Riza and Sir Ralph. Pero before we let you go, mensahe po ninyo sa ating viewers and listeners. Yeah, sa mga kababayan po natin, magandang araw po. We are celebrating World No Tobacco Day this year, May 31 sa Sunday.
suportahan po natin ang iba't ibang mga polisiya na nagbabawal ng paninigarilyo at vape sa mga pampublikong lugar. At kung meron po tayong mga nakikita na nagva-violate ng ganitong mga patakaran, lalo na sa public utility vehicles, bawal po yan. Nasa LTFRB ruling po yan. Paalalahanan po natin ang ating mga driver or mga kasama natin na bawal po ang paggamit ng yung mga ganyang produkto sa kahit saan. So mahalaga pong paalalahanan natin ang mga minamahal natin at mga kaibigan natin. Pero mas maganda rin po siguro ay paalalahanan nating tumigil na sila ngayon. And let's make World No Tobacco Day a daily habit. Hindi lang po pang May 31, sana po araw-araw nating i-observe ang World No Tobacco Day. Alright, maraming salamat po mula sa Philippine para po pag-usapan po ang Philippine Smoke-Free Movement. Wala po sa Health Justice Philippines, Riza Duro and Ralph Degolacion. Maraming po salamat. Ingat po. Thank you. At salamat po sa inyong serbisyo. Thank you. Ang oras 11:41 ng umaga. Nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo, Migs Bustos at Maan Makabagal dito po sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Samantala, meron po tayong pasasalamatan. Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. O ito, isa pa. Handa ka na bang gawing makulay ang takbo mo? Sumali sa JCI Manila Color Fest Carnival Run. Ngayong May 31 po yan sa SM MOA Grounds at tumulong sa pagtatayo ng Wellness Center para sa Philippine Mental Health Association para mas maging accessible ang mental health support para sa lahat. Takbo ka na? Tumulong ka pa. Mag-register na ngayon sa www.jcimanilacolourrun.com. Kita-kits sa pinakamakulay na takbuhan ng taon. Ayun! Alright, so once again, good morning po mga kapamilya at mga kaserbisyo. Maraming salamat sa mga angels. Siyempre po na talaga binubusog tayo, no? Mga staff natin at siyempre pinamimigay din po natin yan sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. At ngayon, bati po muna tayo sa ating YouTube channel. Siyempre po, DZMM Teleradio. Hello and good morning po sa ating mga suke, Tita Lina Ho, sila Ben Francis Rances, at sa mga nakikinig po ngayong umaga. Shoutout muna tayo Maan Sila Marvins, Isabel Prieto, at sila Lena Sabado. Ayan, dito sila sa YouTube. Binabasa ko lang yung mga nagko-comment. Oo, ako rin. May babatiin. Ay, itong si Rodel Madridano. Ay, ABS-CBN yan. Dating kuya. kapamilya. Ay, alam ko ay head siya ngayon ng news department ng People's Television Hello po. Network ng PTV. Hello, Good morning. Okay. Okay, para po ngayon ang ating usapin sa Pet Malou. Alagang manupet sa ating mga pets. Pet Malou! Sige. Alright, sige po. Ngayon po, pag-uusapan po natin, i-introduce po natin ang ating mga panauhin today for Pet Malou. Ang founder ang founder po ng Pottery Studio and Arts, si Chris Cruz. Hello and good morning. At ang pottery instructor na si Carol Calantog. Hello and good morning sa inyo. Good morning, Mix. morning. Good morning, Miss Man. Ang Alright. cute. Ayan. Sige. Miss Chris, ano po ba itong Pottery Studio and Arts? Pottery Studio and Arts, ito po yung pottery na nag-o-offer ng mga pottery workshop classes. Also, nagsisell din kami ng mga merchandise item na which yung mga proceed nito goes to our supporting shelter, which is the House of Paws that I built. Sa inyo rin. Yes, no.
I started the shelter way back in 2021. Yes, but I started rescuing since 2016. Oo, mga ilan na yan? Ilan ng aso, pusa yan? Right Karamihan. now, medyo nag-slow down kami sa pag-rescue. But kami, may mga na-adopt na. So, nag-reach ako before ng mga 300 plus Wow. cats. Siguro overall yung mga na-rescue ko. But ang nasa shelter natin ngayon is at least 40 cats and mga 15 dogs. Actually, pangarap ko yan, magkaroon ng animal shelter. Pero hindi pala siya biro. Hindi po. Commitment na malaki. Una, sa financial. Kasi maraming mga nakapagtayo. Pero ngayon, nananawagan din ng Yes. pondo. True, Diba? true Kasi po. tuloy-tuloy ang dating ng mga may sakit. Yes Na po. mga aso't pusa. Mga neglected. Kasi nagre-rescue ka rin di ba? Oo, nagre-rescue din ako. Oo, Thank you maabot po. na sa 13 yung pusa. Pero bakit ba? Pag-usapan natin ng konti para medyo KOTD din to Miss Chris, pag tatayo ng animal shelter, ano ba yung mga maintenance costs? Kung bakit nasabi ni Maan na hindi rin biro kasi Hindi kailangan mo rin siya ng biro. pondo? Yes, Oo. so mainly kailangan natin i-sustain yung food supplies nila. No? And then as well yung cleaning materials, and then andyan din yung mga medical needs nila kasi vaccines, oo. updated tayo sa mga vaccines natin, mga immune system vaccines nila. So kailangan to yearly silang updated. And also hindi naman ko rin siya kayang mag-isa lang na itaguyod. So meron din ako mga ates na hinire para tagapag-alaga din sa kanila, tagalinis. Yun din, At cost din yun. Yes, Allowance din oo. yun. At karamihan sa mga rescue ay may mga sakit. Diba? Yes. Minsan nga iniiwan dahil may sakit. Yes po. Iniiwan dahil senior na. Yes, yung aso kasi- at pusa. Tinatapon na lang. Kayo na lang bahala. Oo, minsan bagong panganak, 'di ba? True po Syempre yan. kailangan mo rin ng dahil matagal na na-expose sa labas. May mga sakit yung kuting. Na ipapa-vet mo 'yon. Ang mahal Mahal ng din. vet, parang tao na rin. Mhm. Meron akong papaspay na pusa. Nagtanong ako, umatras ako, andun ako sa clinic. 30,000. Po, may Sabi ko, Oh. ay, Teka lang. tao na yan. Oo. Wait lang po, isa na pong nakapagpaanak ka na ng tao niyan. Correct. Di ba? Correct. oo. Pero may mga mababait tayo, mga animal shelter, ang POS, di ba? Apo, nagbibigay po sila ng mas mura Oo, or libre. mura, hindi man libre, murang Low pagpapaneuter cost po, at spay. Ganon. So, Ayan. medyo sikat itong na to. Ah. Yes po. So opo. Chris, ito nga Pottery Studio and Arts. Kung bakit ito itinayo at ano rin yung nga pala ma-expect? pottery? Oo. Ano rin ma-expect ng mga kumbaga goers dito? Marami rin may gustong gumawa ng Pots pottery. experience po. Opo. Oo. So, yung history, bakit ako napunta sa pottery, is because nung pandemic, nagsara yung business ko nung during lockdown. So, wala akong pumapasok na income and marami akong alaga at that time. Mas dumami kasi marami na neglect ng mga pets at that time. So, pick up ako ng pick up, isolate ako ng Sana, isolate no? kasi tama po yung sinabi ni ma'am na pagka nag-pick up ka ng bagong rescue, kailangan mo silang i-isolate kasi exposed sila sa mga bacteria, sa mga sakit. Then kapag nagkahawa-hawa, doon yung mahirap mag-treatment. Yung very costly yung magpagamot. So, habang nagpapahinga ako nung yung business, nag-iisip ako ng alternative business din kung ano yung pwede kong gawin. And then, tinake advantage ko yung time na may free time ako. Nag-aral ako ng pottery at that time. And then, sabi ko, clear naman yung aking goal at that time that pag natuto ko sa pottery, gusto kong mag-create ng mga craft. And then I want to sell it, and then yung mga proceed nun, it will goes to my supporting shelter. Kasi nakita ko din sa finances ko yung flow kung paano mag-sustain ng isang shelter. It's very costly. Magpagamot ka lang ng isa, talagang oo. Para Tapos, ka may anak. nasa Antipolo pa kami, so hindi kami accessible sa mga vet clinic and hospital. Sa Karel, bilang Instructor. pottery instructor, marami ba ngayon ang gusto mag-pottery?
Actually, oo. Simula nung umusbong din yung marketing namin nitong nakarang April lang kasi may mga ongoing promos din kami. Mas lalo silang dumadami rin, Miss Chris. So, it's nice. Enjoy bang gumawa? Parang ang hirap-hirap. No. Naalala ko dyan yung pelikulang Ghost. Yes. Diba? Laging ganyan, icon na yan. Oh. Na si Demi Moore Yes. at Patrick Swayze Oh. ay gumagawa ng pot. Parang ang Correct. hirap-hirap niyan. Yeah. So nakakabuo talagang isang umattend ng Yes. ilang oras lang. Yeah, all of 3 hours minimum 3 yung workshop hours. namin. So, So, all of our workshops naman are beginner-friendly and is guided by our pottery instructors. Hindi lang din po ako. May mga iba pa po tayong instructors sa studio. So, lahat naman po yun kapag may need ng help, lagi namang tinatawag. Oo, tsaka may office mate ako before. I think si Danny Lagmanto, nag-pottery, nakakawala daw ng stress. Yeah. Lalo kung weekend mo gagawin. Oo, nakakawala raw ng stress yan. Ang Alright. sarap daw. Okay, saglit lang po babalikan po natin ang ating usapin pero magbigay daan lang po tayo para sa isang flash report mula kay Steve Raz. Steve! DZMM Radyo Patrol Flash Report. Yes, Migs, kasabay nga ng formal na pag-upo ni Acting Secretary Francis Tolentino, Dole Secretary Francis Tolentino dito sa Dole mismo, no? Harap-harapan niyang inununsyo, katabi mismo niya yung Regional Director ng Central Luzon na si Geraldine Pandillo. Napapatawan niya ito ng suspensyon. Kasunod nga yan ng pagbuo ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Nakaratang pirmahan ni Tolentino yung preventive suspension laban kay Pandillo ngayong tanghali. Si Pandillo kasi yung nag-issue ng stoppage order sa gusali pero nilift ito, inalis bago nangyari ang insidente. Sabi naman ni Pandillo, handa niya itong harapin lahat ng problema, lahat ng itong suspension order ay handa niya sagutin para sa formal na investigasyon. Yan muna ang detalye. Ito, Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM. Maraming salamat, Steve Raz. Alright, so balik. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Okay, so Karil, pag-usapan naman natin. So, syempre, during the workshop, tama ba? Ano yung experience ng isang goer pag sabihin natin magpa-pottery lesson siya? Oo nga. Paano? More or less, may price range ba kayo? May price range. So, actually... Yung basic lang. Okay. So, ngayon, malaki yung... Ito yung talaga, sikat ngayon sa studio namin, which is yung create your own pet mug sa hand building workshop namin. So, it costs about 1.5. So, meron ka ng 800 kilograms of clay, grams of clay, and makakagawa ka na rin ng isa doon, isang buo na may uwi mo rin after a few months. Yun. Tapos tama ba? Free to roam around yung mga kasama nating pets? Oo. Yes. So, actually, ang ganda nga kasi alam din naman ng mga tao, yun din yung pinupunta nila. Alam nila yung cost ng studio natin. So, so may mga binibigay rin sila for the studio, for our animals, mga donations. So makakamingle nila yun. Oo. Actually, maraming videos sa social media namin na kasama nila yung mga pets. So, minsan nagugulo sila, but it's all fun naman. Ako kahit hindi na gumawa ng pot. Yun din yung Iba kasi nasasabi diba mga nila. cat restos naman, coffee Yes, shop, diba? yes Cat po. cafe, yung mga ganun naman na ginagawa. Sa abroad, diba maraming mga ganyan? Yes, especially May sa capybara Japan. pa nga. Oo. Na cafe, diba? Mga ganun. Tapos, yun nga, cat cafe, dog cafes. So, ito naman, kakaiba kasi pottery naman at ikaw ang gagawa. Yeah. At may produce ka din. So usually yung mga nagsa-sign up sa atin, first thing talaga na kino-concern nila if they will be able to play muna with the pets or pwede bang nandyan lang sila while they were working. Hindi ba sila nakikigulo? Mhm. Buo Oo. na yung pot ko eh. Oo. Hindi naman nila kasi what they want usually yung pause ng mga pinapatatak doon sa mga clays Baka mas nila. magaling pa ang gumawa ng pot yung mga yun. So, kwento mo po at least para mapag-usapan natin. Mag-show and tell tayo ng konti. Yung mga sample po ninyong gawa. We also offer Ang yung ganda mga niyan. sip and paint. So, meron na tayong mga ready bisque na. So, pwede rin silang dumalaw doon if they want to paint lang. May uwi rin nila. Mas madali na yung process niya. Pero, syempre, iba pa rin yung sila yung humuhulma
mismo dun sa kanilang mga kamay o yung mga creative minds nila yung talagang Oo. nag-start. Sa akin, ano yan? Avant-garde yan. Mm. Or surreal. Kasi walang matinong... Oo. Yan ba ay natutuyo agad pagkagawa ko or May kailangan process- kong balikan? May process po kasi tayo dahil hindi natin siya talaga ini-air dry agad-agad kasi chances are madali siyang mag-crack, no? So we want to make it na at least makuha nila na maging functional yung pieces na gagawin nila. So we follow the process of drying and then that's why So, talagang hindi few mauwi months, agad? Hindi. Yun ang alam ko hindi agad na iuuwi. Yes po. Pero pwede nyo ipadala. Yes. Oo. Oo. So, pwede pala kung kunwari, kung medyo wala ka masyadong oras, sabihin natin, pwede ka pala muna mag-paint. Kung hindi ka man talaga gagawa ng actual, at least may option pong ganun. Yes, oo. Alright, so ngayon po, saan po nila kayo mabibisita and paano din po nila masusuportahan socials, oo. ang inyong cause, Miss Chris? Okay, so ano naman po, meron tayong social media sa Pottery Studio and Arts for Facebook, Instagram, also sa TikTok kung saan kami nagva-viral ngayon. Yun. And yung address natin, located po kami sa Antipolo, Purok 1, Sitio Sapinit, Barangay San Juan. Antipolo. Ano yan? Everyday, weekdays, or We weekends are open lang? daily. Kung gusto nilang mag-visit lang sa mga pets natin, open po yung shelter natin for visiting at 10 a.m. until 3 p.m. So, may coffee shop na rin ba yun? Wala pa kaming coffee shop. Dati meron. So, we have to pause it kasi may mga kailangan kaming I ayusin. see. Oo. Oo. Maganda rin kasi, 'di ba, yung parang kasi mag-spend ka ng 3 hours. Kumbaga kasama na rin sa package yung food. Pero yun nga, maano pa rin yun. Malaki pa rin Oo nga. Oo. ano yun? Yung cost. In time. Ayan. So maraming salamat po mula po sa Pottery Studio and Arts, Chris Cruz and Kariel Kalantog. Thank you so much for your time and your service. Thank you po. Alright. Ang oras 11:59 a.m. Maraming salamat po sa inyong oras, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Bukas muli Bukas po Idil Adha. It is a regular holiday, so suspended po ang number coding. Pero Idil Adha po sa ating mga kapatid na Muslim. Sana ay maluwag-luwag kahit paano. Sana nga. Oo nga. Ayan. Susunod po headline ngayon kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo. At ako naman si Maan Makapagal. O yan, paano? Bye! Ingat po!